So ayun guys, dito na kami sa may Marilao, Bulacan. Kasama ko yung aking sniper at malaking bag. Kasama ko si Rochi. Oh, Rochi, say hi. Tayo namin sila dito sa may Bulacan. So may problema kami. Totoo lang. Totoo lang. Wait lang. May problema kami sa aming biyahe. Dahil bumangon pa ako para magluto doon sa bagay na yan. Naiwan namin yung bangus. Binunlis ko pa yung bangus. It really hurts. It really hurts. Magmahal lang ganito. So mahirap pagka sobrang excited, no? Ay nako. Anyway, mamaya broad coffee lang. So yun yung problema namin. Yung pagkain lang naiwan. Pero so far, wala na. Sige, tignan nyo na lang mga biyahe namin. So yun nga guys. Kasi guys, dito na po tayo sa pasok ng ito yung area ng papuntang Subic. Nasa Bataan na tayo. Nasa Bataan na pala tayo, no? At napakaganda kasi, oh. Ito yung bundok. Actually, nasa buog na po kami. Buog or Damit, Bayog, Sambuanga del Sur. Yung mga kasama namin, nagpagas. At ito na nga, tayo na nga po ay paakyat sa bundok ng tinatawag nilang Mount Samat, no? Which is this Mount Samat is a parasitic cone of Mount Mariveles. Dito natin yan matatagpuan mismo sa Bataan. At maganda ang history nito dahil during World War II, 1942, no, nagkaroon ng paghihirap dito at sobrang grabe, no, yung kabigatan nung nakalaban nila ang Imperial Japanese Army, which is magkasama dito ang Filipino and American soldiers na umatras sila dito sa Bataan Peninsula. Tapos nagkaroon sila ng regroup for a last valiant but futile stand. After 4 months, no, 4 na buwan silang naglalaban. 78,000 of soldiers, no, na sobrang pagod, nagkakasakit, gutom sa pamumuno ni Major, no, General Edward P. King. Hanggang sila din naman ay nagsurrender sa mga Japanese noong April 9, 1942. Meron din dito, no, na sa area ng Mount Samat, may sa baba nito may falls din dito sa parting ito, no, kaya maganda ang lugar na to. At pagka tayo naman ay pumunta dito lang naman yan matatagpuan sa region ng Central Luzon at yung municipality nila sa Pilar. Ang province naman ay Bataan, no. So yung Mount Samat, ang elevation niya ay umaabot ng 544.7 meter, which umaabot din ito ng 1,787 feet. Yun yung niya, kapag pumunta kayo doon, yun yung elevation niya, no? At medyo malayo yung ikot namin. Kung pansinin nyo, yan, ito yung gamit ni Pastor James, no? Maraming nagja-jogging dito, maraming naglalakad, no? At ini-exercise nila yung pag-akyat pababa dito sa part na to. Dito sa araw na to, after ng bagyong Ulysses, itong Mount Samat sa area na to, wala masyadong no, nagkahulog lang yung mga dahon. At napakaganda ng kanyang ng history dahil wala pala itong record ng historical eruption. So napakaganda pala dito tumira dahil alam mo malalaman mo talaga na yung safety, no, nandito na, yung security nandito na rin. Ganun pa man, ang kalsada nila ay napakaganda at maliwalas, tapos maganda yung hangin, presko talaga ang hangin dito. Ito yung
area na to, yung Mount Samat na to. So may dakong cross. Kaso dito sa part na to, bawal pumasok. So dito lang kami sa may gate. Yan. Hanggang dito lang kami sa gate, tapos picture lang kami. Yung cross na yan, nakikita natin yan during noong nung nagkaroon ng lockdown. Siyempre, bumalik agad kami, no, after nun, kasi bawal pa nga papasukin. Sa January na sila magpapasok. So, yan yung information ng yung isa doon sa nagwawalis, no. Sabi niya, next year na po kami magbubukas. So, yun yung ano. So, maganda dito dahil kapag mag-jogging ka, talagang papayat ka talaga dito kasi malayo. Medyo mapagod ang biyahe dahil umalis kami sa bahay ng 4. Nagkita-kita kami sa SM malapit sa Toyota sa may unahan lang ng SM Marilao. Nandun na kami ng 3:20, no? So inantay namin sila Pastor James and din si Johnny, yung kanyang asawa, doon sa 7-Eleven. Nag-brewed coffee pa kami. So nakakaantok bumiyahe pero masarap ang biyahe. Maganda ang panahon, no? After ng mga bagyo dumaan, tapos muulan na, ito yung naranasan namin sa panahon ito, na walang ambon, walang namumuong, alam mo na, yung doon sa taas na magkaroon ng pag-ulan, pero wala malinis po ang langit at napakaganda. At yan, so anyway, yung video credit natin dito si Pastor James ang may hawak, at ako yung nasa unahan. Yon, kung papansinin nyo, pulpak na pulpak tayo niyan, yung mga gamit natin. Make sure kapag umalis tayo at bumiyahe na malayo at nakalib tayo ng mga 2 to 3 days, no, lagi kayong may dalang mga gamit na alam nyo yun, na nakahanda kayo. Tools at yung mga panangga sa ulan, importante yun. So, ano bang pakay namin, bakit kami pumunta sa Bataan, Mariviles? So, unang-una, gusto namin mag-swimming sa Five Fingers, no? Gusto namin maranasan yun. At gusto namin makita din. At itong area na to ay ito na lang hindi ko pa napuntahan, na maliban sa norte. Instead, dapat mag-norte kami, kaso nagkaroon ng pagbaha doon. So dito na lang kami sa Bataan, Mariviles. Yan. So marami pa tayong mga biyaheng pupuntahan. So abang-abang lang tayo mga kapatid. So sa mga atat ng bumiyahe, tsaga-tsaga lang kayo na, no? At pakiramdaman natin ang panahon. Wala naman ng COVID ng lugar na so kasama ko ngayon si Pastor James and si Sister Johnny, kanyang wife, na itong dalawang to ay napakatindi, no, pagdating sa travel. Mapapansin natin itong dalawang to naka-ready na, no, naka uniform lagi sila, no, couple yung helmet, couple yung kanilang gear, jacket, maging mga t-shirt nila, kakaiba talaga tong dalawa. Salamat sa inyo, ha. So ang area na to ay pababa tayo ngayon sa Zigzag Road. At ang Zigzag Road na to, dito sa Bataan, Mariviles, ay ang unang nagpangalan nito ay ang Amerikano, which is during nung nagkaroon ng war, ang kalaban nila at the time ay si Nagayoshi, no, isang Hapon, na nagkaroon sila dito ng laban sa northern base of the Bataan Peninsula. So yon, nahihirapan si Nagayoshi kalabanin ng mga Amerikano. Ganun pa man ay yung lugar na to talagang tad ito. Kumbaga kawawa ito sa panahon ng may giyera dahil talagang dito sila naglalaban before. At maganda dahil makikita mo naman yung view, no? Makikita mo naman kung paano ginawa ito ngayon, no?
no, na kung paano naging update ang lugar na to. Napakaganda po ng ano. Dito sa area na to, maraming nadidisgrasya. Na kung pansinin mo, magkaiba din pala yung lugar ng Atimunan, Quezon. Talagang magkaiba din ang kanyang pag-ikot doon. So doon kasi sa Atimunan, kailangan may mag-guide doon. At mahirap talaga ang mga sasakyan doon umakyat dahil mas matirik. Ito kasi neutral lang ang kanyang pagiging matirik. At maganda rin ang kanyang kalsada dahil naka-asphalto na rin. Medyo may mga lugar lang na at may mga ilaw dito na yung mga sign na yon kailangan mo lang magdahan-dahan. Yung yellow na papatay-patay. So yun yung sign. At so pansin mo naman no, na ang kalsada dito ay talagang mahaba unlike sa Atimunan. At doon sa baba nito makikita mo naman kung gaano ka lawak ang kalsada, kung gaano ka ganda. So sa kuha ni Pastor James no, maganda ang kanyang view sa pagkakuha niya. Dahil sa amin, harap sa amin yung van, so hiningi ko sa kanya ang video. So, pwede tayo Pastor James. So, pagka pumunta kayo dito, enjoy nyo lang yung paligid. Enjoy nyo lang yung lugar. Para maranasan nyo yung sino yung hangin, maranasan nyo yung kagandahan ng kalikasan, no? Kung ikaw ay talaga mahilig sa ride. So yun. Nagtatanong yung iba kung paano kami nakalusot, no? Sabi, tinitext namin sila, chinachat namin sila. So, kailangan lang ng mga kompletong document, no, para maka-travel. So, ang pangalawang tanong dyan ay may mga bukas na ba ang mga resort ng sa may Five Fingers, no? Sa totoo lang, hindi pa bukas, pero may mga diskarte lang talaga tayo kung paano tayo makagawa ng paraan para tayo ay makaligo din at paano tayo makagala-gala din, no? So ito yung buhay ng riders, no? Kailangan din ng diskarte yan. So umabot kami dito ng 6 minutes, no? Sa pag-ikot lang. So talagang sakto lang yung layo, no, sa zigzag road. Although sa part na to hindi namin kailangan magmamadali. Talagang alam mo yon, yung makita mo kung paano nilikha din ni Lord ang napakagandang lugar na ito. So ayan, meron ulit silang yellow sign, no, na which is yun yung sign na yun ay kailangan mo lang mag-slow, hindi mo kailangan maging mabilis. So pansin nyo, yung ating dalang mga sasakyan ay Aerox 155 na Yamaha kay Pastor James, no? Napakatulin. At dala ko rin ang aking Sniper, no? 150 na ganun din, no? At napakatibay nila dahil sa pagta-travel, wala kang masabi, wala kang negative na makikita. Ang gulong bago lahat. Kailangan bago kayo umalis, check nyo mabuti yung inyong mga sasakyan bago kayo umalis. Lalo na travel kayo sa malayo. So may mga area dito na madulas, no? Tulad nito kasi may mga bukal sa bundok na tumatagas yung tubig. So ganun pa man, doble ingat lang kasi talagang kailangan dito ng parang naalala ko sa Sagada, no? May naglulumot na eh. So naranasan kong masimplang doon sa baba ng Sagada. So far, kunti lang naman dahil yun nga, may lumot din. So, sa pagta-travel natin, kailangan lang natin dito ng medical cert from barangay at rapid test. Hindi na kami nagpa-rapid test. Ito lang, medical cert at galing sa police station yung travel pass na inalaw kayo. So far yun lang naman dala namin, no? So mahigpit naman talaga ang pagpasok sa Bataan. So yun nga, sinasabi ko sa inyo, no, na kailangan lang may saktong diskarte. May ganun talaga. So
ayan na. Ayan na. Ito na yung lugar na makikita nyo sa baba. Marami dito mga tinatawag nating planta ng mga oil, no? Ayan. So, pansin mo talaga, no, na sakto lang yung panahon at napakaganda ng lugar. So, ayan. So, I love Mariveles, no? Nagpa-picture kami dyan, no? Kasama ng mga kasamahan ko. So, ayan. After nun, dumating kami dito sa, yan, nandito na nga tayo sa, actually sa Talaga Beach yan, no? Pumunta kami ng Talaga Beach, which is ang Talaga Beach ay, bago kayo pumasok, may lugar dito pwede namin pagpasukan at magpipicture. So, hindi kami pinapasok doon sa gate. Merong kalsada sa gilid at according doon sa mga tao, no, na sir, pwede kayong mag-parking doon sa baba, no? Pwede kayong ganito ganon. So sabi, so ginawa namin ni Pastor James, so pinasok na namin ang lugar na yon, no? At may bahay dito, ang may-ari ng bahay na to sa gilid, sa kaliwa ko, yung kaliwang yon, Japanese may-ari at wala doon. So may ibang nakatira. Yan. So batuhan ang parting ito. Kaya nagdoble ingat kami dito sa pagmamaneho. Pagdating sa dulo, umikot lang po kami, bumalik kami dahil meron pa namang, alam namin na meron pang tagusan doon at bumalik kami. Meron kang personal relationship, hindi to sa pamagitan ng iyong gawa. Hindi porkit mabait si tatay, so sobrang kabaitan ni tatay, pinaparada niya kami ng motor. Hindi po ganun yun. Kundi, maliligtas po ang bawat tao sa pamagitan po ng pananampalataya niya kay Kristo Jesus. Tama. Ano po yung pananampalataya na yun? Na si Jesus Christ ay namatay sa ating mga kasalanan at muling nabuhay para bigyan po tayo ulit ng buhay. Kaya tatay, hindi po kita inaano sa reliyon mo, na Katoliko, hindi po kita inaano doon. Ang inaano ko po sa inyo ay ang magkaroon ka po ng personal relationship sa Diyos. Yun po yung napaka-importante. Malalim na relasyon sa Diyos. Ano po kasing, ano ba ibig sabihin nun? Yung i-entrust mo yung buhay mo sa Kanya na, Lord, alam ko pong mahirap ang buhay, ikaw na pong bahala sa akin. Pero, hindi naman porque binigay mo na sa Diyos yung buhay mo, ay maging tamad ka na rin. Diba? Kailangan din naman nating kumilos. Kasi ayaw ng Diyos na ayaw ng Diyos ng tamad. Katulad ni tatay, napakasipag. Diba? Pagtapos ng trabaho, pupunta ng dagat, Mangisda. napakagaling. Pero yun nga po, ang pinaka-importante po bilang isang tao, ay magkaroon po tayo ng personal relationship sa Diyos. Kasi yun po kasi yung makakapagligtas po talaga sa isang tao. So, gusto ko pa po sanang makipagkwentuhan kay tatay. Pero kaso nga lang. Pero yun nga po tay. Napaka-importante po yung yung personal. Salamat kay Nanay Delia at kay Kuya Loloy, no? At na-enjoy namin ang aming travel. Day 1 pa lang yan. So, swimming na kami dyan. Salamat din sa inyong suporta.